Gusto ko lamang pong balaan ng bawat isa na mag-ingat po tayong lahat dahil baka natidisip na tayo ng kaaway. Gusto kong malaman ninyo na hindi lahat ng pagpapala ay nanggagaling sa Diyos. May mga inaakala tayong blessing o pagpapala na akala natin ay galing sa Panginoon pero sa demonyo pala nagaling. So please be aware, baka yung mga blessing na meron ka ngayon galing pala sa demonyo. Hindi mo namamalayan, nag-hallelujah praise the Lord ka pa, pero galing na pala ito sa kaaway. And yes, ito po ay very accurate sa Bible. Sinabi po ng Matthew chapter 4, verse 8 to 10 ay ganito. Pagkatapos, dinala pa siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. Verse 9, at sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So makikita natin na hindi lang pala Diyos ang nag-o-offer ng pagpapala or ng blessing, maging si Satanas man ay nag-o-offer din ng pagpapala. At kung mapapansin natin, yung kapalit na ino-offer ni Satan na pagpapala kay Jesus ay sambahin siya. So isa sa mga gusto kong maintindihan ninyo dito, na kapag tayo ay nakakatanggap ng pagpapala na galing sa demonyo, malamang sa malamang ay nawo-worship na natin yung kaaway o ng demonyo. Alam nyo ba na hindi nyo na kailangan mag-bow down para lang masabi na wino-worship nyo si Satan? Hindi nyo na rin kailangan maging kaanib ng satanista para masabi na wino-worship nyo si Satan. The moment lang na nagagawa natin yung kalooban ng demonyo o ni Satanas ay nawo-worship na natin siya. Kapag tinanggap natin yung offer na blessing na galing kay Satan, na-worship na natin siya. So isa sa mga basic way para malaman mo kung talagang galing ba talaga sa Diyos yung pagpapala na natanggap mo. Isa sa mga titignan mo is kung napapalayo ka ba sa Diyos o nagkakasala ka sa Diyos. So let's say nagkaroon ka ng trabaho, maaaring para sa iyo ay blessing yan, pagpapala yan na galing sa Diyos. Pero nagiging dahilan yung trabaho na yan para hindi ka na makasamba sa Panginoon. Let's say, nawawalan ka na ng time, hindi ka na nakakapagsimba, hindi ka na nakakapag-devotion, inilalayo ka na neto sa Panginoon. Kapatid, yan ay galing sa demonyo. Hindi mo masasabing blessing yan from the Lord kung nagiging dahilan yan ng paglayo mo sa Diyos. Kahit din po halimbawa sa mga partner natin sa buhay, mga jowa, mga boyfriend or girlfriend, kung nagiging dahilan yung tao na yan para ilayo ka sa Panginoon, hindi po yan galing sa Diyos, kundi galing po yan sa demonyo. Kasi nga, nilalayo ka niya sa Panginoon at nagdudulot pa ito ng kasalanan. Alam nyo ba na minsan, naipagpapalit natin ng Diyos kapag meron na tayong pangangailangan? At dyan madalas umatake yung demonyo kapag may needs ka na. At syempre, isa sa mga basic needs natin ay ang pera. Sinabi nga po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinatpi sa buhay nila. Gusto ko munang i-clarify na hindi naman talaga ganun kasama ang pera. In fact, ang pera ay ginagamit natin para makapagbigay din tayo ng worship sa Panginoon. Ginagamit natin ng pera sa mga pangangailangan ng simbahan. So money is a tool. Depende na lamang ito sa gumagamit. So kapag ang pera ay nagamit sa maling bagay, nagiging masama na ang pera. Sinabi dito ng Bible, love of the money is the root of all evil. So nagiging masama pala yung pera kapag minamahal mo na yung pera. Dumating ka na ba sa point ng buhay mo na nagagawa mo na ipagpalit si Lord para lang sa pera, para lang sa pangangailangan? Lumalayo na tayo sa Diyos o kaya naman nagkakasala na tayo para lang sa pera. Hindi na natin naisip na magiging dahilan ba ito ng pagkakasala natin sa Panginoon. So kapatid, kapag yung blessing na sinasabi mo or pagpapala na natatamasa mo, mayaman ka man o anumang pagpapala meron ka, check mong mabuti, nagiging dahilan ba yan para mapalayo ka sa Panginoon o hindi? Kung nailalapit ka pa niyan lalo sa Panginoon, magandang bagay po yan. Pero kung nagiging dahilan niya ng pagkakasala mo at nagiging dahilan niya ng paglayo mo sa Diyos, kapatid, hindi po yan pagpapala na galing sa Diyos. Yan po ay galing sa demonyo.